Live-in kayo, tapos naghiwalay. Kanino na ba mapupunta ang bahay? Well, it depends. Sino nga ba ang legal owner? Kung isang tao lang ang nakapangalan sa titulo bago pa kayo mag-live-in, then sa kanya yung bahay. Kahit matagal pa kayong live-in. Kung nabili ang bahay dahil nagli-live-in kayo, then depende ito sa legal capacity ng partners. Kasi, kung pareho kayong pwede magpakasal, meaning wala kayong legal impediment, then may presumption na co-owners kayo ng bahay. Article 147 Family Code. Kung may legal impediment kayo, meaning isa sa inyo kasal or hindi pwede magpakasal, then ambaga ng basehan, meaning kailangan patunayan ang actual contribution nyo dyan sa bahay para ma-determine sino ba ang may-ari? Article 148, Family Code. Teka lang, attorney So, ibig sabihin kahit years na kami together, hindi automatic na hati na kami dyan? Yup. Hindi siya automatic because hindi relasyon ng basehan ng batas. Depende yan kung may asawa kayo, wala kayong asawa, single kayo, at kung magkano ba ang binigay nyo. Pero, ito ang pwede mong gawin. Partition of property. Para kung may co-ownership, paghahatian na lang yung actual contribution nyo. Recovery of ownership or possession. Pwede mo nang kunin yung bahay kung ikaw talaga ang may-ari. At ayaw niyang umalis o ibigay sa'yo. Sa bahay at ari-arian, batas ang masusunod. At wala to sa tagal ng relasyon. This is Attorney Mix Nogales here to make the law simple for you. I'm Pink Adunay.